Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Dumiin ang pagkakatitig ko kay Dad matapos niya akong ipasundo galing sa courtroom papunta rito sa bahay at maabutan ko pa nakasama ang anak niya sa labas at kaharap si Mami sa hapagkainan. Kailangan kong paghandaan ang darating na kampanya. Hindi biro ang posisyon na aking tinatakbuhan. I want the full support of this family. Hindi ako nakikipag-communicate ng maayos kay Atlas. Umaasa ako na sana pakiusapan ninyo siyang makauwi rito sa lalong madaling panahon. Formal at tila hangad ay kabutihan para sa lahat. Hindi ako agad nakaimik. Dalilito pa rin ako kung bakit nandito ang anak niya sa labas at kasama namin. Ayoko lang sumabog dahil wala rin namang patutunguhan iyon ng maayos. Full support? Gusto mong dumalo kami sa kampanya mo? Paninigurado ko. Kasama ang anak mo sa labas? Tinaasan ko ng isang kilay si Daddy. Bukod pa roon ang nais ko. I want the public to think that our family is okay and not affected by issues thrown at me. Napasulyap naman si Dad kay Mara. Simula sa araw na ito, ay dadalas ang pagkikita natin lahat sa publiko. Kasama si Mara. Bilang isang parte ng pamilya. Bilang isang Florendo. Natigilan ako roon bago pa man ako makapagsalita ay inunahan na ako ni Mami. Kinain ng pagakniyang tawa ang payapang hapagkainan. Nawawala ka na ba sa sarili mong pag-iisip, Liam? Anong klaseng pakulo ito? Mariin na hinampas naman ng Mami niya ang lamesa. Napayuko naman si Mara at nahihirapang lumunok. Dahan-dahan at nasisikmura pang lunukin ang pagkaing handa sa bahay namin. I send you ang annulment papers, Liam. Alam ba ng mga anak mo na maghihiwalay na tayo? Maghihiwalay tayo pagkatapos ng kampanya. Pauunlakan ko lamang ang nais mo. Kapag pumayag ka na sa gusto kong mangyari sa pamilyang ito, habang tumatakbo ako bilang congressman. Formal at kaswal na saad naman ni Daddy. Awang ang labi kong pinapanood silang dalawa. Nagugulat pa rin ako sa naging desisyon nila. Na maghihiwalay na sila. Akala ko inaayos nila. Akala ko maaayos pa. Nang tumingin naman sa kanya ang kanyang ama, nakikita niya na nasasaktan din ito. Bumalik sa akin ang mga alaala kung paano siya nangako sa pamilyang ito. Kung paano niya paulit-ulit na sinasambit. Kung gaano niya kami kamahal. Hindi ako makapaniwala na rito rin hahantong ang lahat. Yun lang ang huli kong hiling sa pamilyang ito. Dagdag niya at umiwas ng tingin. Nanatiling walang emosyon ang kanyang mukha. Tila ba hindi nadadala pa sa anumang emosyon. Kahit hindi pa namin kayang magpatawad, ay pipilitin mo magkunwari kami na maayos na makitungo sa anak mo sa labas? Mariing tanong ko naman kay Dad. Huwag mo rin kakalimutan na lahat ng galaw mo ay nakakaabot sa akin, Atasha. Napapagod na akong protektahan ka. Ito na ang huling upo ko sa politika. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Nahihirapan akong napalunok at dismayado sa narinig. Isang pagkakamali, Atasha. Ngunit kung ituring mo ako, ay para bang hindi kita napalaki sa tamang paraan. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Lahat-lahat. Pero nagagawa mo akong hindi irespeto ngayon. Ang pagtalikod mo sa akin tuwing nag-uusap tayo. Ang pag-irap mo tuwing nagsasalita ako. Ipapaalala ko lang sa iyo, Atasha. Ako pa rin ang ama mo. Kung hindi rin sa sarili mong kagagawan, ay hindi mawawala ang respeto ng anak mo. Wika naman ang kanyang ina. Kung ganun lang pala,
at babaliwalain ninyo ang paghihirap ko sa pamilyang ito. Then, tama ang desisyon ko na gawing tagapagmana si Mara. Sa lahat ng mga kayamanan ko, wala ni sa isa sa inyo ang hahayaan ko makinabang sa mga ari-arian ko. Yun ba ang nais ninyo? Mariing nakatingin naman si Daddy kay Mami. Ngayon ay napatikom si Ma'am na bibig at humilig sa upuan niya. Alam kong isang banta iyon para kay Ma'am na ayaw niya mangyari. Nakakapagod na. Nang simulang tumayo ako sa sarili kong mga paa, naramdaman ko ang hirap at halaga sa pera na kinikita. Pero may paninindigan ako. Hindi pera ang dapat kabayaran sa kasalanan niya. Hindi yun ang magpapahupa ng galit at papawi sa sakit na ibinigay niya sa amin. Ang kailangan namin, ang paghingi niya ng tawad, respeto at pagpapakumbaba. Hindi na kapagtataka kung bakit minsan din akong naging mapagmataas at matigas. Namana ko ata sa aking ama. Nang gabi ring iyon ay nagpakalasing ako sa isang bar. I was hurt and just wanted to destroy my father's reputation. Gusto ko siyang pabagsakin, ngunit alam kong hindi yun ang magpapawala ng sakit na nararamdaman ko. Sa isip ko lamang iyon pero hindi ko kayang gawin. Hindi ko gagawin. Habang si Victor naman ay busy sa duty niya sa gabi. Kaya naman, may pagkakataon ako na pumunta sa iba't ibang bar. Akala ko ay kaya ko. Akala ko hindi ako kailanman mapagsasamantalahan. Dahil matalino ako. Dahil kontrolado ko ang aking galaw. Dahil kay Victor lang naman ako nagiging mahina. Pero, nang may naglagay sa akin ng ipinagbabawal na gamot sa aking inumin, yun na pala ang magiging katapusan ng lahat para sa akin. Because after that night, I woke up under the shit of my former high school classmate. Nanatili akong tahimik. Pinipilit kong alalahanin. Pinipilit kong alalahanin kung ano ang nangyari sa gabing iyon. Hindi pa yata tapos ang kabalasan sa buhay ko. Bakit kailangan ko maghirap ng ganito? Anong kasalanan ang nagawa ko para mangyari ang lahat ng ito sa akin? Kumain ka na ba? Naramdaman ko ang paglapit ni Victor sa likod ko at inaayos ang aking buhok. Kagigising ko lang at dumiretso agad ako sa restroom para sumuka. Biglang kumalabog naman ang dibdib ko at nahihirapan sa paglunok. Nang umangat ang tingin ko sa salamin, ay nagtama ang paningin namin dalawa ni Victor. Naninimbang ang titig niya, kasabay na pag-igting ng mga panga nito. Kailangan natin pumunta sa hospital. Seryoso niyang tanong kaya mas lalo lang akong kinabahan at nanikip ang aking dibdib. Umiwas ako ng tingin at tinanggal ang kamay niya sa aking baywang. Hindi na. Baka nakakain lang ako ng kakaiba kagabi. O baka naman, stress lang sa nalalapit na graduation ko. Lumabas ako ng restroom at sumunod naman siya sa akin. Babalik na ako ng bahay. Malapit na ang kampanya ni Dad. Kailangan niya ng tulong mula sa amin. Napubuntong hininga ako. Bakit biglaan naman? Humarap naman sa akin si Victor. Hindi biglaan ito, Victor. Nabanggit ko na ito sa iyo noon ba? Hindi ba? Napatikom naman siya sa labi at bumagal ang titig niya sa akin. Hindi ko na nakikita ang kwintas na ibinigay ko sa iyo noon. Bigla niyang pagbabago sa pinag-uusapan namin. Kaya napakunot ako ng noo. Ano nangyari sa kwintas, Atasha? Lumapit siya sa akin. Tinapon ko na. Matapos akong sampalin ni Ilyana.
Bahagya sa napatango at bumagsak ang tingin sa sahig. I think you're pregnant. Mababang wika nito. I think we will have a baby, Atasha. Mas banayan niyang dagdag nang kunin ang palad ko at pisilin iyon. Hindi, Victor. Nagkakamali ka. Mariin kong tanggi at binawi ang palad ko. I'm not pregnant. Mabilis akong umiling. Isa lang ang pumasok sa isipan ko. Kalituhan at pangamba. Paano kung buntis nga ako? At hindi siya ang ama? Napatingala ako kay Victor. Umigting ang panganiya at tipid ng ngumiti sa akin. Pupunta tayo ng hospital. Pupunta ako ng hospital na mag-isa. Mariin naman napapikit ang mga mata ni Victor. Nagtatrabaho ako, baby, sa hospital. At hindi kita hahayaan na mag-isa na pupunta roon. You hate me, Victor. Hindi mo ba naaalala? You hate me. Bakit mo to ginagawa? Bakit? Bakit hindi mo na lang ako kamuhian? May takot kong pagtulak sa kanyang dibdib. Tinitigan naman niya ako. Hindi nagpaktinag sa tulak ko, bagkus mas lumapit siya sa akin at nilagay ang ilang hibla ng buhok sa likod ng aking tenga. I do hate you. I hate you and your family before. Bago pa tayo nagkakilala, Atasha. Kinamumuhian na kita. Bago pa yun, Atasha. Bago pa magtagpo ang landas natin dalawa. Kinamumuhian ko na ang pamilya mo. Ang apelyido mo. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ko. Mas lalong nabuo ang kalituhan sa isip ko at panandali ang nawala ang takot sa isip ko. Ang sabi ko, hindi kailanman ako papayag na magtagpo ang landas nating dalawa o kung sino man sa pamilya mo. I will do everything to not let my family have any connection with the Florendo again. Ako ang gagawa ng paraan para hindi muling magtagpo ang mundo ng Florendo at Del Mundo. Pero tingnan mo anong nangyari. Kinasusuklaman ko man at pinaglalaruan ko man, pero tila mauulit ang nangyari sa nakaraan. Anong kasalanan ng pamilya ko sa'yo? Sa inyo? Mariing tanong naman ni Atasha. Hindi ko nga kilala ang mga Del Mundo. Lalo na at maraming tao ang konektado sa ating dalawa. Kung bakit kay Diana ko pa siya nakilala. Marami. At alam kong papatayin ako ng ama mo pag nalaman niyang nabuntis kita. Doon muling bumalik ang pagkabahala sa akin. Napahawak ako sa kanyang braso at nahihirapan sa paglunok. Pero tingin ko, wala na rin naman siya magagawa, hindi ba? Hindi kita maintindihan, Victor. Bulong ko at napapailing sa kanya. Hindi ako gusto ng ama mo, Atasha. Hindi rin nababago ang nararamdaman niyang yun. He doesn't like me, Atasha. At alam ko, magkagulo na ang mundo. Pero hindi siya papayag na ako ang makatuluyan mo. Pero sa pagkakataong ito, wala na siya magagawa pa. Dahil buntis ka na. Sigurado ako riyan. Hinawakan niya ako sa baywang at niyakap niya ako na mahigpit. Babawi ako. Hindi ka pa sigurado kung buntis nga ako. Kung hindi ka man buntis, simula ngayon, gagawin na natin ang tama. Hinalikan niya ako sa noo. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Baka nagpadalos-dalos lamang siya. Baka nadadala lang siya sa emosyon at pag-aakalang buntis nga ako. I'm confused.
I'll make you understand. Lahat-lahat. Seryoso niyang sambit at naramdaman ko ang paglunok nito na tila nahihirapan. I'm sorry. Ako ang haharap sa iyong ama. Kung kailangan kong lumuhod at saktan niya, okay lang. Mas lalo akong binalot ng takot sa sinabi ni Victor. Hindi ganun kadali yun, Victor. Alam ko, natatawang wika nito. Pero handa na ako. Napatingala ako sa kanya at malayo ang tingin nito habang kunot ang noo. Lately ramdam ko ang pagbabago niya sa mga kilos niya. Lahat ng mga sinasabi niya at ginagawa niya ay nasasaktan ako. Kaya naging bulag na ako sa mga ginagawa niya. Pero ngayon, blanko na ang isipan ko. Tanging takot ang naiwang nararamdaman. Ima Del Mondo. Del Mondo and Florendo are families of businesses. Two powerful families in the city with a strong relationship. Pagsasama ng akala namin hindi na masisira pa. Nagkakilala sa isang pagtitipon hanggang sa naging matalik na magkaibigan ang parehong pamilya. William Florendo and Don Henry Del Mondo. Parehong nagkaanak at doon nagpatuloy ang kanilang samahan. Tumigil si Tita Emma at tinitigan ako. I have no idea kung ano ba ang sinasabi niya. Palagi ko lamang itong dinadalaw sa kanyang mansyon. Mag-isa siyang nakatira. Kada bisita ko sa kanya ay naaabutan ko lagi na may hawak siyang alak at umiinom. Ganong imahe ang tumatak sa akin kay Tita Emma. Pangalawang kapatid ni Papa. Laging may kwento tungkol sa tatlong pamilya. Ang Samaniego, Florendo, at Del Mondo. Palagi siya nagkukwento ng tungkol sa tatlong pamilya. Nakikita ko sa kanya na depress siya. At tila maraming bumabagabag sa kanya. Iyon ang kinalakihan ko sa kanya tuwing bibisita sa malaking mansyon at lupain na pag-aari niya. Naging matalik na magkaibigan sina Harry Del Mondo at Liam Florendo. Napangiti siya. Ang papa mo ay malaki ang tiwala kay Liam Florendo. One night, we were in a fine dining restaurant. Na magbiro naman si Liam na kapag nagkaroon siya ng anak, gusto niyang maikasal sa'yo. You're just a baby. Noong mga panahong na yon. Wika naman ni Tita Emma. Napalunok ako at kumunot ang noo. Pero hindi natuloy yon. Masisira ang pagsasama nila sa pagpapagitna ng mga Samaniego upang mas mapalawak ang kanilang yaman sa buong syudad. Liam betrayed your father, which made our business bankrupt. Nawala ang Del Mondo sa entabladong maliwanag. Mas pinili ni Liam ang kapangyarihan kaysa sa pakikipagkaibigan. At pinili niya ang makipagtulungan sa mga Samaniego. Pinagkatiwalaan siya ng ama mo. Pagak na nagpakawala naman ng tawa si Tita Emma at dahan-dahan naglakad sa malawak niyang hardin. Hawak ang alak, suot ang magandang damit. Nakikita pa rin niya ang pagiging elegante nito dahil nagmula ito sa makapangyarihang pamilya. Wala man ako maintindihan pa sa sitwasyon o nangyayari ngunit kinalikahan ko na magtanim ng galit sa mga Samaniego, lalong-lalo na sa mga Florendo. Saksi ako kung paano pinatapon ni Lolo ang mga larawan sa mansyon, mga larawan ng mga Florendo, kung paano nila pinutol ang koneksyon sa mga ito, kung paano kami naghirap maibalik ang negosyo habang nasa tuktok ang dalawang pamilyang naghahari ngayon sa syudad, Florendo at Samaniego.
kung paano kami tinalikuran ng mga Florendo at pinagpalit sa mas malaking halaga ng pera, yaman at koneksyon. Ilan lang yan sa mga yon ang aking nasaksihan. Nanginginig ang kamay ni Lolo habang hawak ang kanyang tungkod matapos malaman ang pagkasawi ng anak niyang babae na lumayas na mansyon para sa isang lalaki. Iniwan ang lahat para sa isang hardinero. Don! Ang Don! Nahihirapang huminga. Ang mayordoma na siyang tarantang tinatawag ang ilan sa aming mga tauhan sa bahay. Wala noon, ngayon si Mami. Ganun din si Dad. Habang si Tita Emma naman sa may kalayuan ang mansyon at nag-iisa roon. Si Tita Emma, matagal nang itinakwil ni Lolo sa hindi ko malamang kadahilanan. Hindi na siya naging parte ng pamilya kung kaya may sariling buhay na ito sa kanya mansyon. Kakauwi ko lang galing sa paaralan at mabilis na isinugod ang lolo sa hospital. Namatay siyang sinisisi ang kanyang sarili kung bakit namatay si Tita Natalia. Nang mga panahon na yun ay high school pa lamang ako. Tita Emma, umuwi ka na sa mansyon. Wala na si Lolo, si Tita Natalia. Dad only has you. Pakiusap ko rito habang nakaupo siya sa couch. Tanaw ang malawak na hardin. We will take care of you. Dad is planning to sell this mansion and lot. Napalunok ako na matalim akong tiningnan ni Tita Emma. It's what's too much. Sunod-sunod ang pagkawala nila habang si Dad ay nagkakasakit na maiahon ang negosyo at mabayaran ang mga naiwang utang dahil sa kagagawa ng pagtalikod sa amin ng mga Florendo. At ano ang gagawin sa pera? Negosyo? Negosyo na naman? Napatayo siya at padabog na nilapag ang basong hawak na may lamang alak. Napatitig ako roon at hindi nakasagot. Alam mo ba kung bakit nagrebelde si Natalia? Sa kahayukan ng gustong maisalba ni Don Henry ang mga negosyo at maghiganti sa mga Florendo, ay pinagpipilitan nilang ikasal si Natalia sa matandang negosyante. Ngayon ano nangyari? Mas gumulo lang ang pamilyang ito. Umiiyak na wika nito. Lahat na yun ay pagkakamali. Walang may gustong sa nangyari. Natawa naman siya sa sinabi ko. Ang pera na makukuha rito sa mansyon kapag naibenta ay gagawing pondo para sa negosyong upang maibalik ito. Mas lalo siya napaiyak sa tawang pagak. Yan sumira sa atin. Ngunit hanggang ngayon ay pinaglalaban niyo pa rin. Kung ako sa'yo, Victor, huwag negosyo ang pipiliin mo. Sumpa ang negosyo sa atin. Kamalasan lang ang hatid nito. Maging professional ka. Maging abogado ka, o doktor, profesor, o kaya isang. Hindi na niya madugtungan pa ang sasabihin at napailing na lang. Hindi ko alam kung paano tayo napunta sa sitwasyong ito. Isang araw, napakaganda ng buhay. Ngunit ang bilis magbago ng ikot ng mundo. Natatawa siya at suminghot, tsaka pinamumulahan ng mga mata. Lumapit ako sa kanya. Bakit ikinukulong mo ang buhay mo dito, tita? Taka kong tanong sa kanya. Bagay na pinagtataka ko noon pa man, na hanggang ngayon ay walang kasagutan. Katulad kung bakit siya itinakwil ni Lolo. Anong rason? Hindi pa naman tayo naghihirap, tita, hindi ba? Hindi siya nakaimik pero ramdam ko ang kinikimkim na bigat sa kanyang dibdib. Lalo na sa tuwing mapapainom siya ng alak at mapait na mapapangiti ito. Nang sumunod na araw, nabalitaan na lang namin na patay na si Tita Emma. Someone killed her in the mansions. According to the investigation, pagnanakaw ang motibo sa krimen. Hindi kaya isa sa mga Samaniego? Wika naman ng kanyang mami. Hari,
Hindi ba ito dahil sa naging affair ni Emma sa isa sa mga Samaniego? Hindi ba at sinabi mong minsan na nakatanggap ng death threat si Emma? Pag-alalang tanong naman ng kanyang mama. Nagulat ako roon. Nagulat ako sa narinig ko. Kabit si Tita Emma ng isang Samaniego. Kailan pa? Matagal na ba? Kaya ba wala siyang karelasyon? Kaya ba siya nagkukulong at mukhang mabigat ang dinaramdam? Kaya ba siya laging umiinom? Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan tayong siraan ng mga Florendo. Wika naman ng kanyang ama. Tahimik lamang akong nakikinig sa kanila sa hapagkainan. Nawala na sa amin ang lahat, negosyo at pamilya. Nawalan kami ng mahal sa buhay sa pakikipaglaban sa mga negosyong naiwan. Parehong pagod at hindi na alam kung makakaahon pa. Nawalan na siya ng 2 kapatid. Still, Florendo is spreading rumors about the death of Tita Emma. Hindi na sila nahiya sa patay. I will never like businesses. I will never like Florendo. Hindi ko sila kilalang pamilya. Yun, pero sukdulan ang galit ko sa kanila. Para sa akin, ang negosyo ay Florendo. Hindi ko parehong gugustuhin. Tama si Tita Emma. Kamalasan ang hatid ng negosyo sa pamilyang ito. Pero habang lumalaki ako, mukhang Florendo ang malas sa buhay namin. Kalaunan ay napatunayan na walang kinalaman ang sinuman sa pagkamatay ni Tita Emma. Nalugi at nawala sa amin ang negosyo. Ngunit may isang naiwan. Yun ay ang Del Mundo Grande Hotel na siyang pinangangalagaan ni Papa, ang pag-aari ni Lolo. Lahat ay nakalimot at bumangon. Bumabalik na ang buhay namin. Naputol na nga ng tuluyan ang ugnayan ni Papa sa mga Florendo at sa Samaniego. Nagpatuloy ang lahat at siguro nagpatawad na rin. Pero nabubuhay pa rin sa akin ang mga naiwang kwento ni Tita Emma. Hindi na iyon maaalis pa. Kaya pilit kong gustong kuhanin noon si Diana, ang pinsan nung malaman kong 2 sa mga kaibigan niya ay Florendo. Anak ni Liam Florendo. Baliwala na ito sa pamilya ko. Nakalimot na sila at nagpatawad. Pero wala akong pakialam. Ang goal ko ay ang protektahan ang pamilya. Pero hindi ko alam na ako rin pala ang magdadala sa mga Florendo sa aking pamilya. Na sa akin muling babalik ang nakaraang pagsasama ng 2 pamilya. Ayoko nang maulit pa ang nangyari noon. Ngunit tila ang hirap iwasan ng anak ni Liam Florendo. Ang hirap niyang paalisin. Ang hirap niyang hindi pagbigyan. Dahil kapag nakikita ko siya, ay wala akong magawa, kundi spoiled siya at ibigay sa kanya ang lahat. Wala sa plano ko ang mapalapit sa batang yon. Hindi sumagi sa isip ko na maghiganti o gamitin o saktan siya o i-take advantage ang nararamdaman niya para sa akin at sirain ko siya. Ang tanging nasa isip ko ay iwasan siya at itulak siya papalayo. Alam ng Diyos na sinubukan ko, pero matigas ang ulo niya. Sinubukan ko ulit, ngunit sa pangalawang pagkakataon, ako na ang naging mahina at pinaunlakan ang kanyang presensya sa buhay ko.